una sa lahat. Ang pasaway na pulis na yan sa Pagadian City. Lagi sir, gipahunong mga. Wala nang ang helmet, wala pang side mirror at 2 beses pang tumakas sa checkpoint. Ang detalye sa balitang yan, alamin maya-maya lang. Magandang gabi, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. Kulay rosas ang medyas. Pero hindi raw napag-usapan ng politika sa pagbisita ni PBBM kay Mayor Lenny sa Naga. News 5 Exclusive. Jeepney driver arestado dahil sa pangahalay umano ng masahista. Nang dahil umano sa love triangle, lalaki patay sa pamamaril ng riding in tandem. At eto na nga, Cat's Eye member na si Manon, titigil raw muna sa pagsali sa kanilang group promotions. Timbog ang isang tsoper sa Cavite na nanggahasa umano ng masahista. Mismong sa loob daw ng jeep ginawa ang pangahalay. Nasa frontline ng balitang yan, si Ninaong Pauco, exclusive. Walang kawala ang 18 anyos na jeepney driver na ito nang arestuhin sa kanyang bahay sa Tansa, Cavite. Sospek siya sa pangahalay sa isang 23 anyos na masahista. Sinungaling ka! Ano mo siya kuya? Napakasinungaling mo! Base sa investigasyon, nag-book ng home service ang sospek sa biktima. Nang magtagpo, tinutukan ng sospek ang biktima ng screwdriver. Dinala raw siya sa isang nakaparadang jeep at doon ginahasa. Bigla na lang to ako tinutukan ng mapilos na bagay na sinabihan niya ako, mo, huwag kang sisigaw, papatayin kita. Pumayag na po ako sa gusto niya. Yung isip ko kasi gusto ko pang mabuhay. Inihatid pa ng sospek ang biktima sa isang grocery store. Agad nagsumbong sa kanyang amo ang biktima. Naaresto ang sospek sa follow-up operation. Todo tanggi siya sa paratang. Siya naman po nag-ano ng ganun, sir. Hindi naman po ako. Siya pa nga, sa kanya pa po galing yung kondom. Kasi po, nung binok ko po siya, nung sinakay ko po siya sa jeep, sabi ko po sa kanya, kung pwede, magsasakay pa uwi ng bahay. Ayaw niya, ayaw po. Sabi niya, ako na lang kuya, wag na magsakay. Kahit na may mga driver po doon, pangalawa na lang po ako sa pila, magsasakay po sana ako. Baka po pinipirahan lang po ako noon. Itong ating suspect, hindi din naman daw siya nag-positive sa drug test. Siguro nadala lang ng tukso. Maharap ang sospek sa reklamong rape. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Samantala, nawawala ang isang binatilyo matapos tumalon sa ilog. Nagpapavideo raw ito for the content pero nauwi sa disgrasya. Narito po, Frontline Report. Tumalon sa ilog ang lalaking ito sa Veruela, Agusan del Sur para sagipin ang grupo ng mga binatilyong tinangay ng agos ng tubig. Ulo na lang ng mga ito ang nakalitaw sa ilog ng datnan ng mga residente. Lumangoy din ang mga kasamahan ng mga binatilyo para sagipin sila. Nakalapit sila sa isang binatilyo. Pero ang isa pa, hindi na matagpuan. Nangyari yan sa kasagsagan ng walang patid na ulan kahapon. Ang binatilyong di pa nahanap sa ilog, kinilalang si Nico Abreño, 15 taong gulang. Ayon sa kanyang mga kasamahan, 6 silang tumalon sa ilog. Nagpa-video raw si Abreño para may pang-content. Nagpa-video siya kasi lulundag daw siya sa tubig. Mag-video daw kami kaya kami pumunta dito. Mataas pa yung tubig, pagdating niya sa tubig, umiikot-ikot lang yung tubig, nawala na siya. Tubig yun mo, wala na yun. Base naman sa investigasyon ng pulisya, karoon sila ng video-video na nagtalon talaga sila. Parang banding nila magkakaibigan. Yung mga video na na-upload is kanya-kanyang Facebook din naman. Hindi siya talaga content, parang happenings lang nila na magtalon-talon doon sa may ilog na yun, ma'am.
Patuloy pa rin ang paghahanap sa nawawalang binatilyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Wala nang ang helmet, 2 beses pang tumakas sa checkpoint ang isang pulis sa Pagadian City. Posible siyang maharap sa asunto. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pinara ang rider na ito ng pulis sa checkpoint ng LTO sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Naka-search and rescue uniform ang lalaki pero walang suot na helmet. Wala ring side mirror ang motor niya na isa ring paglabag. Lisensya lagi registro sir, malihog lang. Di para ka dito. Ni ma'am, niya dili ka mo cooperate. Hiningi ang lisensya at rehistro ng motorista pero imbis na ibigay, unti-unti itong umatras. At nang makahanap ng tiyempo, humarurot siya palayo. Pangalawang checkpoint na raw ito na dinaanan ng lalaki. Hindi rin siya tumigil sa naunang checkpoint kung saan babae ang nanita. Dismayado ang Police Regional Office ng Zamboanga sa asal ng pulis. Tukoy na raw nila ang pagkakakilanlan nito at iniimbestigahan na nila ang insidente. Sasampaan ng kaukulang reklamong administratibo at kriminal ang pulis kung mapapatunayang nagkasala. Hindi raw kukonsintihin ng PNP ang naging gawin ng kanilang kabaro kung labag ito sa batas at nakakabastos ng kapwa law enforcers. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa lungsod ni Mayor Leni Robredo. Nagsuot pa ng pink na medyas ang Pangulo na kulay ng partido ng dating Vice-Presidente. Live mula sa Naga City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, napag-usapan ba ang posibilidad ng Unipink sa 2028? Jester, halos buong araw ngang naging magkasama si Pangulong Bongbong Marcos at si Naga City Mayor Leni Robredo sa pag-ikot at pag-inspeksyon ng iba't ibang lugar dito sa lungsod. Pero ayon sa kanila, hindi daw nila napag-usapan yung anumang may kinalaman sa 2028 presidential elections at wala raw bahid politika ang pagbisita ng presidente rito. Mula sa pagiging magkatunggali noong 2022 presidential elections, muling nagtagpo sina Pangulong Bongbong Marcos at Naga City Mayor Leni Robredo. Ibinibida pa ni PBBM ang kulay rosas niyang medyas. Pero ang pagbisita ng Pangulo kay Mayor Leni, wala raw bahid ng politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni. What we are here for is to try and find solutions to this very important problem, very critical problem that we have not only here in Naga City. Ang tinutukoy ng Pangulo ay ang problema sa baha. Napili raw ang Naga City bilang pilot area ng Oplan kontra baha. Madalas kasi itong bahain dahil sa pag-apaw ng Bicol River Basin. Ininspeksyon ni PBBM at Mayor Leni ang Jesse Robredo Coliseum na nagsisilbing evacuation center tuwing may sakuna. Binisita rin nila ang Sagop Creek na bahagi pa rin ng Oplan kontra baha. Kasama nila kanina si DPWH Secretary Vince Dizon. Ikinagulat naman daw ni Robredo ang pa-pink socks ni PBBM. Tila pagpapakita raw ito na no hard feelings ang Pangulo sa mga nangyari noong 2022 elections. Natanong din si Mayor Leni kung may plano ba siyang tumakbo sa 2028 presidential elections. Hindi ko kino-consider pag-usapan yung politika this early. Kasi ang dami ko pang trabahong gagawin at marami tayo lahat trabahong gagawin. Gaya sa akin, kauupo ko lang bilang mayor, hindi pa nga 1 year. Para pag-usapan yung 2028, parang disservice naman yun. Isa si Robredo sa mga matunog na pantapat ng oposisyon kay Vice President Sara Duterte na nauna nang nag-anunsyo ng kanyang pagtakbo. Nang tanungin naman tungkol sa maagang pagdeklara ng bise sa kanyang kandidatura, maikli lang ang naging sagot ni Mayor Leni. Karapatan naman ng kahit sino. Nire-respeto naman natin yan. Jester, kanina nga napansin natin na ilang beses na nagkwentuhan at nag-usap itong si Robredo at si Marcos at walang awkward moment sa pagitan nilang dalawa at ayon nga sa kanila, talagang pawang trabaho lang talaga ang pinag-uusapan nila. Yan muna ang latest mula dito sa Naga. Jester? Nagulat live mula sa Naga City. Maraming salamat, Ian Suyu. Susunod, lalaking sangkot umano sa love triangle, tinambangan, patay. At isa pang lalaki binaril naman sa loob mismo ng kanyang bahay. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Patay sa pamamaril ang isang karpintero sa Maguindanao del Sur. Ang krimen, posible raw na nag-ugat sa love triangle. Narito ang frontline report. Duguan at wala ng buhay ang lalaking yan nang datnan ng mga pulis sa kalsadang ito sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Binaril siya ng riding in tandem hapon nitong Biyernes habang may kasagutan sa telepono. Base sa investigasyon, tagatagig ang biktima na isa umanong karpentero. May pinuntahan daw itong babae sa Maguindanao. Hinala ng mga pulis, posibleng love triangle ang punot dulo ng pamamaslang. Kasi ang sabi ng pamilya, meron siyang parang girlfriend or lovers dito. Narinig ng mga eyewitnesses natin doon na may kausap siya doon sa telepono at parang ang binabanggit is kung matapang ka, magpakita ka, mga 3 to 5 minutes may dumating nga ng mga suspect, dalawa, yung backride, binaril itong suspect. Ang biktima, nagawa pa raw makipag-agawan ng baril sa mga salarin. Pero nasapol siya ng bala sa ulo na agad niyang ikinamatay. Patuloy pang tinutugis ang riding in tandem. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa loob mismo ng kanyang bahay sa Zamboanga City. 4 na tama ng bala ang tinamo ng biktima mula sa 5 salarin. Agad na tumakas sa mga ito sakay ng motorsiklo. Bagong lipat lang daw sa lugar ang biktima at asawa nito. Hinala ng mga pulis, planado ang pagpatay sa biktima. Inaalam pa ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanlan ng 5 salarin. Sa ibang balita, opisyal nang nagbukas ang MVP Olympics 2026 sa Meralco Grounds sa Pasig City. Pinangunahan ng basketball star na si Dwight Ramos ang lighting of the torch. Maglalaban-laban po ang MVP group employees sa iba't ibang sports gaya ng basketball, volleyball at tennis. Layo nitong palakasin ang teamwork, sportsmanship at camaraderie sa loob ng organisasyon. Present sa opening ceremonies ang President and CEO ng MVP Group na si Boss Manny V. Pangilinan. Bukod sa street dance at cosplay competition, may live performances din sina Regine Velasquez Alcacid at Maha Salvador. Susunod, libreng concert idinaraos para sa 40th anniversary ng EDSA People Power. At CATSI member na si Mano, magpapahinga raw muna sa grupo. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Higit 200 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam sa 2 Indian national sa Laguna. Nakuha po yan sa bahay na pag-aari raw ng isang pulis. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leo. Isa-isang minarkahan ng PIDEA ang bloke-blokeng cocaine na ito. Nasabat yan sa isang bahay sa Calamba, Laguna sa ikinasang bypass operation. Ang 2 Indian national na nahuli sa operasyon, napayuko na lang. Kinilala silang sina alias 5-6 at alias Ali. Nagulat daw ang barangay dahil akala nila pautang lang ang negosyo ng dalawa. Nasabi pong mga Indian national ay hindi po namin kilala dahil ayon po sa aming sinagawang investigasyon kanina. Sila po ay 1 linggo pa lang pong nanirahan dito sa aming barangay. Mahigit 40 kilong cocaine ang na-recover sa operasyon. Aabot sa 233 million pesos ang halaga nito. Ayon sa PIDEA, tiniktikan nila ang 2 sospek matapos may magsumbong na ginagawang imbakan ng droga ang kanilang tinutuluyan. Kapag ganitong volume kasi, hindi natin masabi kung for local consumption to. This is still the subject of further investigation. Tingin ng PIDEA, matagal nang illegal na operasyon ng mga sospek. The fact that they were able to establish presence in such a location, una-una sigurado yan, may contact yan. We will identify kung sino yung local contact nila. Iniimbestigahan na rin ng PIDEA ang may-ari ng bahay na isa raw palang pulis. Sinampahan na ng reklamo ang 2 Indian national. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Magpapahinga muna sa kanyang grupo ang CATSI member na si Mano. Sa mensahe para sa kanilang fans, kailangan daw munang mag-focus ni Mano sa kanyang health. Suportado naman siya ng kanyang mga kagrupo. Tuloy pa rin sa pagbibigay saya sa fans ang 5 pang miyembro ng grupo. Excited daw silang magsama-sama ulit sa tamang panahon. 2023 nang mag-debut ang CATSI mula sa K-pop reality competition na Dream Academy.
May libreng concert ngayon sa Quezon Memorial Circle para huyan sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, sino-sino na mga artist na nag-perform dyan sa concert? Jester, pasado alas 6 nga ng gabi ay binuksan ng singer na si Ice Siguera itong libreng concert dito sa Quezon Memorial Circle. Kinanta niya yung Bayan Ko, no? Yung tinaguriang anthem ng 1986 People Power Revolution. At nakakuha rin tayo ng impormasyon na ngayong gabi ay haharap nga rito sa Quezon Memorial Circle si Senator Bam Aquino. Pasado alas 4 pa nga lang ng hapon ay nagdatingan na yung ating mga kapatid dito sa may Quezon Memorial Circle para nga makidalo dito sa tinaguriang protest concert. Ngayong isa-celebrate na nga natin o ipagdiriwang yung 40th anniversary ng People Power Revolution. Sabi nga nila ng mga dumalo dito na ating mga kapatid, isa lang yung kanilang hiling. Yun nga ay yung maalis na o matuldukan na yung korupsyon dito sa ating bansa. Pakinggan natin to. Sana po matauhan na sila kasi madaming Pilipino pong naghihirap dahil po sa kanila Jester, yung isa nga sa mga organizer ay sinabi rin na isa rin sa mga highlight ng concert protest na ito ay yung mabigyan ng bagong kaalaman itong mga kabataan dito nga sa nangyari ng EDSA People Power. Para sa kanila, panahon na para madama ng mga kabataan ngayon yung tunay nga na diwa ng EDSA. Pakinggan natin ito. Dapat maalala nila na ang Pilipino talaga ay kahit mababait, tahimik, pero pag napuno na, kikilos at kikilos. At lalo na ngayon, no, napakaraming pagbabago sa bansa natin, napakaraming issue. Mas kailangan po natin ang pagkakaisa at pagtutulungan. Jester, pasado alas 6 nga ng gabi ay nakasalubong rin natin dito yung isa pa sa mga organizer. Ito nga ay yung apo nitong si former Senator Ninoy Aquino at ng former President na si Corazon Aquino na si Dino at si Aquino D. At isa sa kanyang mga sinabi rito ay yung pag-enhance o yung pag-empower dito sa mga youth para hindi nga makalimutan ito nga nangyari na bloodless revolution dito sa ating bansa. Sabi naman ng ilang mga performer dito, patuloy nga raw na lumalaban pa rin yung mga Pilipino sa ngayon. Dalawa yung nagnanakaw umano sa totoong diwa ng kalayaan ng mga Pilipino. Una ay yung pagnanakaw sa kaban ng bayan at pangalawa naman ay yung pagnanakaw dito sa teritoryo ng Pilipinas, partikular na yung West Philippine Sea. Jester. Okay, mahaba-haba pa ang gabi. Marami pang oras para sa mga kapatid natin na gustong humabol dyan sa paggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power. Maraming salamat, Rainiel Pawid, live mula sa Quezon City. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.